Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglebag-lebag na tayo with evidence. Nahanap na po si Pangulong Duterte. Oo. Narato lang tayo kasi sa binalita ni ES kahapon na nawawala si Pangulong Duterte at hindi nila alam kung saan ito na-detain or saan nila dinala, nahanap na si Pangulong Duterte. Ay salamat naman ng Panginoon na nasa mabuting kalagayan si Pangulong Duterte ngayon. Ikaw ba mag-isip-isip? Wala siyang kasama, walang medisina, yung nurse aid niya hindi kasama. Natural, mawiwindang ka talaga, oy. So, wag mo na sabihin nga OA lang kami. Hindi kami OA. Mahal lang namin si Pangulong Duterte. Kaya every move, binabantayan namin. Every move, dapat alam namin kung ano ang nangyayari sa kanya. Lalo na malayo tayo, di ba? Sa The Hague. Malayo ang The Hague, the Netherlands, sa ICC. Di ba? Buti na lang kabibig. Ito ang nabasa ko mga kabibig. Oh, good news mga kabibig. Ay, ano ba yung good news? Nahanap na si Pangulong Duterte at ito pala ang nangyari kahapon. Ito pala ang nangyari kabibig. Ay, ito ang nangyari kahapon, oh. Yan, oh. From, ito. An ICC detention officer called the Embassy of the Philippines in The Hague at 3:41 p.m. March 13, Central Europe Time, to inform that former President Rodrigo Duterte requested to speak with a consular officer. Salamat. During the call, Duterte conveyed, among other things, that he underwent a medical check-up. Ay, buti pa. Buti pa ang ICC. Naisip nila na ipa-medical check-up si Digong. Hindi katulad sa Pilipinas na nag-request na sila ng medical check-up, hindi pinayagan. Di ba? Hindi pinayagan ni Torre. Kabibig, sabi naman ni Digong, hindi ko yung tatakbuhan. Mag-check up muna ako kasi galing ako sa Hong Kong, hindi ko alam kung ano ang kalagayan ko ngayon, tumaas yung sugar ko, nag-shoot up, pero hindi pinayagan ni Torre. Iba si Torre, powerful, di ba? And has received medical care and that he is generally fine. Salamat, praise the Lord. Generally fine si Pangulong Duterte. Palakpakan naman. Palakpakan. Salamat po sa mga panalangin ninyo. He also requested a visit by embassy consular officials and also asked the embassy to assist in the request for a visit by his legal counsel and family member respectively. So at least man lang, ang embassy natin sa the Netherlands ay talagang sinusuportahan, binibigyan ng atensyon si Pangulong Duterte at kung ano ang kanyang mga request ay ibinibigay. Sana magpatuloy ito na nung ibigay kung ano ang pangangailangan, rights naman yan ni Pangulong Duterte. Human rights yan ni Pangulong Duterte. Di ba? Mga kabibig. Kaya sobrang happy ngayon ang maraming netizen kasi si Pangulong Duterte is generally fine at nakausap ng embassy consular kung saan ay maraming pabor siyang hiningi. Katulad ng a visit by embassy consular officials, bisitahin siya doon. Tapos i-assess ang kanyang request na makabisita ang kanyang legal counsel at ang family members, si VP Sara Duterte at si Pulong Duterte. At least man lang, yun ang magbibigay inspirasyon kay Pangulong Duterte na lumalaban kabibig niya. Nandun ang kanyang pamilya, naramdaman niya na hindi siya pinabayaan at hindi siya nag-iisa mga kabibig. For the latest news mga kabibig, ito na, sumulat ang dating Pangulong Duterte sa ICC, ito ha, latest news to, na ang kanyang legal counsel ngayon, ang kanyang friend, sumulat ang dating Pangulong Duterte sa ICC para sa kanyang unang pagharap sa pre-trial chamber para hilingin si Salvador Medialdea bilang kanyang counsel. So ngayong araw na to ang unang pagharap ni Pangulong Duterte sa ICC sa pre-trial chamber mga kabibig. So
sana maging smooth sailing lang ang kanyang pagharap, masagot ni Pangulong Duterte ang mga tanong ng ICC judges na makita ng ICC judges na medyo inosente o inosente talaga si Pangulong Duterte, mga kabibig. So yun po ang latest development ngayon. Ngayong araw yata ang kanyang first appearance sa ICC at ngayong araw 9 p.m. Philippine time. O take note ha. Sana meron bang live ito? Kung merong live, manood tayo. Pero so far hindi ko pa alam kung meron bang live itong first appearance ni Pangulong Duterte sa pre-trial chamber ng ICC. Ito ang pangalawa nating topic. Naging emotional si Baste Duterte, mga kabibig. Kasi hindi mo alam eh. Hindi mo alam na yung itay mo ay dinala na pala ng Pilipinas sa the Netherlands. Sabi pa dito, ang Office of the President ang gumastos sa chartered flight. Office of the President ang gumastos. So anong ibig sabihin niya, kabibig? Kayo nang bahalang mag-interpret. Naging emotional si Baste Duterte sa pag-aresto ng kanyang itay at dinala pa ito sa ICC. So eto mga kabibig, ang statement ni Baste Duterte. In Bisaya ang mga kabibig ha. So I will try to translate to all of you who are just here and watching me. Wow, English. Ito na. Wait. Lain inyong debate ron o kibaw kung suko mo, naguol mo. Pero ako di ko ganahan magtanaw ninyo mag-antos mo dire. Iba-iba ang mga nararamdaman niyo ngayon. Nagalit kayo, galit na galit, yung parang hindi niyo na alam kung ano yung mga emosyon niyo ngayon. Pero ayokong na nandito kayo sa area namin kasi baka abala na kami sa inyo. Kasi ang nangyari kabibig, kagabi, meron kasing mga di umano'y mga chika-chika na kung saan ay susugurin ang bahay ng mga Duterte sa Davao. So, kaya nga maraming taong dumagsa doon para protektahan ang bahay. At pumunta si Baste Duterte. So sabi niya, alam ko yung galit nyo, nararamdaman ko yung mga emosyon nyo, pero salamat, pero no need for you to be here kasi may mga buhay din kayo, may mga pamilya din kayo, uunahin nyo po sila. Salamat kayo sa inyong ginapakita nga suporta sa labi na sa kuamahan. Salamat kayo sa pinapakita niyo suporta lalo na sa aking ama. Pero ramdam niyo yung boses ni Baste, no? Parang pinipigilan niyang umiyak. Ramdam mo yung pain, yung galit, yung yung mixed emotions na gusto mong umiyak kasi nakikita mo yung mga tao na nasa paligid mo na sumusuporta at hindi kayo binitawan. Di ba? Og kato ni agi pantuig giingnan nata mo yung nakaraang taon dugay na ko kayo. panulti gyud na ginainitan gyud ang mga apelyido ko amahan igsuon itungod na sa politika gyud. Sinabi ko na sa iyo nung unang taon pa, nung nakaraang taon na talagang pinag-initan yung pangalan namin, yung kapatid ko, yung tatay ko, lahat sila parang galit sa amin. So, naamanday ko noy unsa dire nakoy nadawat ng impormasyon nga sudlon daw ang bahay. Meron akong nakuhang impormasyon na papasukin ang bahay namin, lulusobin ang bahay namin, iraransak yung bahay namin. Wala may kaso. Wala kaso na gyud sa tinuod lang. So sila, gusto sila mo tanaw na ko'y respeto sa trabaho sa polis. Walang problema yon. Papasok sa bahay namin. Kasi nirerespeto ko yung trabaho ng mga pulis. Ang problema diha, wa ko'y salig sa liderato nato karon. Ang problema ngayon, wala akong trust sa liderato ngayon. Unang
Importante gyud karon nakahibaw ta sa itong mga katungod. Kana gyud dili ta basta-basta lang mapareho sa gibuhat nila sa kuamahan. So kailangan alam natin kung ano ang rights natin. Hindi yung basta-basta lang na yung ginawa nila sa tatay ko. Ito na ha. Nakita nyo sa video ha na kita nyo talaga na parang ramdam mo ang pain ni Baste. Ramdam mo na gusto niyong umiyak sa harapan ng tao. Wa gyud ko kibaw nganong tuan na dito sa Netherlands karon sa Hague. Na hindi ko alam kung bakit nandun na yung tatay ko sa Netherlands. Hindi ko alam kung bakit nandun na ang tatay ko sa Netherlands. Kaning questionable ang mga legal, ang mga legality sa actions karon sa PNP, not because, again I will reiterate, not because sa mga nanarbahong mga gagmay, mga pulis, mga bagranggo, but sa liderato nila, ang Chief PNP o ang Presidente karon. Chief PNP and the President. Taman mo, pagkahuman nga gi sakay og eroplano ako amahan, nag-press ko ng Presidente, ni angkon man siya, nga ni-participate sila. After na isinakay yung tatay ko sa eroplano, nakaalis na, nag-press ko yung Presidente at talagang inamin niya na kasali siya. Gihatag nila ako amahan, and probably kami na ako na sunod o kinsa ba sa mo kay tungod mga anak din niya naapod mis politika. So, ibinigay na niya ang aking ama sa ICC. So, posibleng kami or ako ang susunod. So again, sa mga nanganhi dere, salamat kaayo, dako kay na nga butang sa amuang pamilya, labi na gyud karon nga ni amo nga mosuporta sa amoa. Kami nanarbaho lang gyud mi. Ako sukad na vice mayor ko. Kaning kamot ra gyud in town ko nga mapatunayan ako sa sarili sa inyo nga ako dapat may manarbaho aning posisyonan ni. Hantod karon mao lang gihapon na wa milaing gusto aning kalibutanan ni kundi manerbiso sa inyo ha. Salamat kaayo. Sobra-sobra na inyo ginapakita. O gusto nako nga makapahuway mo o mauli mo. Kung unsa Sobrang salamat ko sa inyong lahat kasi ang tanging gusto ko lang ay magserbisyo. Ang tanging gusto ko lang ay mabigay yung serbisyo para sa taong bayan, para sa inyong lahat. At ang tanging hiling ko lang sa mga tao na nandito ngayon ay umuwi na kayo. man ni dawato na mo ni. Kaya man na mo atubang ikibaw man may ako bisag kani karon wa ko'y sa nila. Wa ko'y sa bisag kang Umuwi na kayo kasi salamat sa pagpunta sa pagsuporta. Naramdaman namin yung pagmamahal niyo sa amin. Kaya naming harapin to kasi alam ko na wala akong kasalanan. Wala kaming kasalanan. kinsa. Salamat. Kuha na lang. Wala na ko ilaing komento. Salamat kayo sa media nga naa dere. Mura man gihapon. Ay uban di man gihapon ang gawas dito sa kuan. Taas. Mo na ako gasalig ko sa Salamat sa mga media na nandito pero ganun pa rin. Hindi niya ipapalabas o hindi niya makakarating sa taas. Oo. Grabe ha. inyo mga tao gyud karon. Yes. Tinuod lang. Sa akin ngayon, may tiwala ako sa mga tao. Wala akong tiwala sa mga media ngayon. Yun ang kanyang point. Papasalamat siya ng mga media, pero ganun pa din, hindi makakarating sa taas yung mga mensahe niya. So, mas may tiwala si Baste Duterte sa mga tao kaysa media. Kaya mainstream media medyo wala na eh. Mainstream media, medyo wala na eh. Mabuhay mong tanan mga Dabawinyo. Alam mo no, ramdam mo yung pinipigilan ni Baste yung iyak niya, yung luha na sa kanyang mata. Grabe yung pinagdaanan nila, grabe mga kabibig. So yun kabibig, yun ang mensahe ni Baste Duterte para sa mga taga Davao at para
sa lahat ng taong tinatanong, "Nasaan ba si Baste? Ano bang nararamdaman ni Baste Duterte ngayon? Ano ang kanyang reaksyon sa nangyari ng kanyang ama?" Kaya nga sabi ni Baste, na-shock ako na dinala yung ama ko sa ICC, hindi ko alam yun. So, ramdam mo talaga yung boses ni Baste na nagagalit, parang nanggigigil, at gusto niyang umiyak. Parang, you know people, how to feel. Tayo nga umiyak sa nangyari Duterte. Kayo, si Basti pa ba na ama niya yon at alam niya kung ano ang kapasidad ng kayong ama, 80 years, magi-80 years old na. O natural concern kasi ama mo yun eh. How much more kung ano ang nararamdaman nila ngayon. Compare sa atin na mga supporters, yung grabe yung pagmamahal natin sa kay Pangulong Duterte, sila. Sila yung anak. Doble, triple yung stress, yung lungkot, yung galit, yung hindi ma-explain mga kapipig. So, kailangan din natin respetuhin ang kanilang nararamdaman mga kapipig. So, ano ang inyong opinion dito mga kapipig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. See you next time mga kapipig. Bye!